Habang ginugunita ang Semana Santa, maraming Pilipino ang bumibisita sa mga simbahan at pasyalan, lalo na sa Sabado de Gloria at Linggo ng Pagkabuhay ni Jesucristo. Dahil dito, inaasahan ang pag-usbong ng faith at tourism ng pinaghahandaan ng Department of Tourism or DOT. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay DOT Regional Director Dr. Troy Alexander Miano, sinabi niya na bagamat solemn ang okasyon, pinaghahandaan pa rin ang pagdagsa ng mga turista na sinasamantala ang mahabang bakasyon. Katuwang ang Philippine National Police at iba pang force multipliers, mahigpit na minomonitor ng DOT Region 2 ang sitwasyon. Sa Isabela, tampok ang mga mahalagang simbahan na tulad ng St. Michael the Archangel Cathedral ang pangunahing katedral ng Diocese of Ilagan at ang National Shrine of Our Lady of the Visitation of Gibang na dinarayo ng libo-libong deboto. Kabilang din sa mga makasaysayang simbahan ng St. Matthias Parish Church o Tumawina Church, St. Rose of Lima Parish Church o San Pablo Church at Our Lady of the Pilar Parish Church. Pagsapit ng Sabado de Gloria, inaasahan din ang pagdagsa ng turista sa mga pasyalan bilang bahagi ng recreational tourism. Kabilang sa dinarayo ang Abuana River at iba pang ilog sa lalawigan. Pinayuhan naman ni Dr. Miano ang mga bibisita sa Prayer Mountain at Abuan River na sumunod sa limitadong kapasidad at first come, first serve policy. Pinapaalalahanan din ang publiko na mag-ingat, iwasan ang labis na pag-inom ng alak at huwag magmaneho ng nakainom upang makaiwas sa aksidente. Inaasahan ng DOT na mas maraming turista ang pipili ng malalapit na destinasyon sa rehiyon dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Troy Alexander Miano. Na lumabas tayo sa lambak ng Cagayan ay marami sa ating mga kababayan ang na bahagi ng Isabela. So yan po ang pwedeng pasyalan sa ngayon, no? Ngayong Semana Santa na malapit lang kasi sa aming assessment, sa aming tanggapan, dahil sa malaki ang gastusin na lumabas tayo sa lambak ng Cagayan, ay marami sa ating mga kababayan ang pipiliin ngayon na sa kanya-kanya mga lokalidad na po mamamasyal, no? Malalaman po natin yan pag lumabas po ang statistics siguro next month o by the end of the second quarter kung tumaas nga yung mga local tourists po natin na namasyal sa kanya-kanyang mga pamayanan. Fast sa Radyo Bombo!